mga kaalikabok! Another day, another book. Nasaktan, broken-hearted, may sama ng loob. Ang paghilom journal ay para sa iyo ni Kim Derla. Regalo ko ito sa aking sarili noong nakaraang Pasko. At sinusubukan ko talaga magsulat. Sabi nga, ang pagsusulat ay ekstensyon ng ating nararamdaman na hindi natin masabi. Kaya idinadaan natin sa pagsusulat. Kumusta ang puso mo? Yun ang unang tanong na kung saan, kumusta nga ba? Kumusta ang puso mo? At pagkilala sa sarili, ang una nating kailangan gawin. Gaano nga ba natin kakilala ang ating sarili? Ang unang task dito ay iguhit ang emoji na naglalarawan ng nararamdaman mo ngayon. At nagdrawing ako ng emotionless emoji. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin ng emotionless emoji para sa tanong na kumusta ang puso mo. May mga nasimula na ako dito na task at talagang na-enjoy ko talaga ang pagsusulat. Ayan, kanina ko ito ginawa at maraming salamat sa mga mag-aaral na nagpahiram ng kanilang highlighter. Ang susunod ay ang ako naman muna, self-love. Mas kilalanin natin ang ating mga sarili. May task dito na sa pag-iisa, ano ang nararamdaman mo sa mga sandaling ito? Hindi ako mag-isa, kaya hindi ko muna siya gagawin. Mas okay yung tahimik. Ay, may maganda akong nabasa dito. Sabing ganon, malakas ka, kahit ano pang pagdaanan mo. Malakas ka, kahit ano pang paghihirap mo. Malakas ka, kahit sino pang umiwan sa iyo. Malakas ka. Panghawakan mo ang salitang iyan sa panahon ng iyong kalungkutan. O diba, ang ganda. Malakas tayo. Malakas na malakas. At dahil pinag-uusapan dito ang kalakasan, may tanong dito na ano-ano ang iyong kalakasan. At sinubukan ko magsulat ng ilang sa tingin ko ay aking mga kalakasan. Hindi ko alam kung yung isinulat ko na kalakasan na iyon ay nakikita ng ibang tao bilang kalakasan ko o baka naman nakikita nila iyon bilang aking kahinaan. Ang gulo, diba? Pero may mga pagkakataon kasi na akala natin yung kalakasan natin ay kahinaan para sa iba at ang mga kahinaan naman natin ay nakikita nila na kalakasan natin. Kaya may mga pagkakataon na nagugulat tayo na ganun pala ang tingin sa atin ng ibang mga tao. Gayon din, kailangan din natin magsulat dito ng kung ano ang ating mga kahinaan at sana ay maisulat ko ang mga kahinaan na maaari kong ma-improve sa mga susunod na panahon sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng lipunan na aking ginagalawan. Gayon din, natutuwa ako dun sa kanta ni Pablo, yung Usad. Pakinggan ninyo. Ang ganda. Ayan, nakapagsulat na ako at sana ay makapagsulat pa uli ako sa mga susunod na panahon.